Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, gusto ko lang talagang basagin itong pinapakalat na naratibo ni Katibinag, ni Rowena Guanzon, ni Harold Respicio, tungkol nga po dito sa sinasabi nilang group project daw itong impeachment ni Vice President Sara Duterte na pinamumunuan daw di umano ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez, at ni Presidente. Kasi if you will remember last time, nung nagkaroon ng impeachment, itong si Sara Duterte, in the very last minute, si Sandro Marcos ang unang pumirma. 'Di ba? Siya yung nangunguna doon. And ang sabi niya nga, nabastos daw yung kanyang lolo and pinagbantaan daw ni Sara Duterte ang kanyang ama. So, that is one of the reason kung bakit pinangunahan ni Sandro Marcos itong impeachment tungkol nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Inunahan lang naman ng perma ni Sandro Marcos, mga minamahal. Pero kung susuriin natin ang facts, lumalabas na yung claim nila is fake news. Kasi yung impeachment, mga minamahal, political process po yan. Para sa isang individual na naka-affiliate sa politics na merong kasong pagnanakaw. For example, plunder, 'di ba? Malversation of public funds, 'di ba? So, yung impeachment is a political process para patalsikin ang isang individual na politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan, lalo pat kung ikaw ay miyembro ng Supreme Court, 'di ba, DOJ ka, ano pa ba, vice presidente ka, presidente ka. So parang iniiba nila yung meaning, mga minamahal, ng impeachment, na yung impeachment daw po ay pamumulitika. You know what? Sige. Paliwanag ko sa inyo. Ang impeachment, hindi po yan group project, mga minamahal. Ang impeachment, nakasaad po yan sa ating saligang batas na kailangan managot ng opisyal. Uulitin ko, na nagnanakaw. So noon, binibigyan nilang diin na itong si Martin Romualdez daw di umano ang nag-usad ng impeachment dito nga po sa House of Representatives. 'Di ba? Kumbaga pinipersonal, mga minamahal daw ni Martin Romualdez itong impeachment. Pero sa mga hindi nakakaalam, yung desisyon po ng mga kongresista, yung 200 plus votes na yan, independent decision po yan ng mga miyembro ng House of Representatives. And according na nga dito kay Sandro Marcos, mga minamahal, yung ginawa ni Sara Duterte ang pagbabanta, pagtitreten niya, naging reason yun kung bakit siya pumirma sa impeachment complaint. Ngayon, ano nga ba yung logic dito? Kung ilang mga tao ay sinasabing project daw po ito, bakit, 'di ba, kung project ito, mga minamahal, bakit madaming perma ng mga mambabatas ang pumirma? 'Di ba, kasi kung project ito, iilan lang yung pipirma diyan. Mga minamahal, iilan lang yung pipirma diyan. Iilan lang yung designated na gustong ma-impeach si Sara. Kaso, hindi mo masabing project siya kasi halos lahat ng mga kongresista, halos lahat ng mga miyembro ng House of Representatives gustong ma-impeach si Sara, not for money, kasi yan yung kiniklaim nila, but for the full transparency and accountability. Hindi naman nag-utos si PBBM, hindi naman nag-utos ang Malacanang, hindi naman nag-utos si Martin or si Sandro. At nilinaw na po yan ng Malacanang na hindi kontrolado ng Pangulo ang pagsasampa ng kanyang kaalyado sa kahit na sino, sa kahit na ano pa mang reklamo. So, ang impeachment complaints ay madalas po yan na nagmumula, mga minamahal, sa mga grupo. For example, yung Akbayan, 'di ba? Yung grupo ng Makabayan, 'di ba? So, sinecentralize, mga minamahal, yung proseso. Due process pa din eh. 'Di ba? Tingnan ninyo, kahit nga labag sa kalooban natin yung ginawa ng Supreme Court, 'di ba? Pansinin ninyo, mga minamahal. Abay, sinunod pa natin. Pangalawa, 'di ba? Nag-file ulit ng impeachment, ng another impeachment complaint, pero nandoon na yung
utos ng Supreme Court. Kaya nga lang yung ginagawa ni Sara Duterte na pag-iwas, mukhang dyan delikado si Sara. Kasi napaghalataan na wala siyang accountability. Ngayon, merong mga nagkakalat na weaponization daw, oo, yung ginagawa, oo, tawag dito, pag-iwas sa political weaponization, yan daw yung kiniklaim ng iba. Kasi may nag-message sa akin, may matotoo ba, pag-iwas sa political weaponization, yung ginagawa ng kampo ni Sandro Marcos? Hindi po. Mga minamahal, ginagamit ang impeachment as a political weapon? Hindi po yun totoo. Dahil ang impeachment ay isang political process. At sinabi ng Kamara naman na idadaan itong si Sara Duterte sa right due process. Kasi kung totoong weapon nito, bakit may mga committee review? Kung totoong weapon nito, bakit may form and substance test? 'Di ba? Yung impeachment, bahagi po yan ng check and balance. At ang proseso ay dumadaan sa masusuring pagsusuri ng Committee on Justice para malaman kung meron pong sapat na form of substance, 'di ba? Sufficient in form, or sa madaling sabi, matibay na ebidensya. Kasi kung wala, maaari naman tong ibasura. Ngayon, ano ba yung bottom line natin dito? Ang impeachment, hindi po yan pinefilter, built-in filter. 'Di ba, laban sa pang-aabuso. 'Di ba? Hindi po 'yun gano'n. Oo. Hindi po madaling manipulahin ang ebidensya. Yung kiniklaim ng mga critics na group project daw ito, talagang yun yung literal na destabilization. Yan yung literal na aligasyon. Political motivated. Yan yung ginagawa nila Kati Binag. Yan yung ginagawa ng nila Rowena Guanzon. Yan yung literal na masasabi nating logical gaps sa mga project. Kasi gusto nilang kontrolin ang gobyerno. Gusto nilang ipalabas na dinidiin itong si Sara Duterte. 'Di ba, mga minamahal? Yun yung gusto nilang ipalabas na inaapi itong si Sara. At sa mga hindi nakakaalam, yung Uniteam solid. Pero yung North lang, si Inday Sara lang naman dyan ang sumira. Ang pagsira ni Sara Duterte sa alliance ng Uniteam, issue po yun sa confidential funds sa mga hindi siya napagbigyan. 'Di ba? Yung controversial na hindi napagbigyan si GMA as Speaker of the House. 'Di ba? Yun yung naging reason kung bakit nagkaroon ng political tension. Kaya huwag niyong sabihin na si PBBM ang sumira. Dahil lang talagang mapanira dyan, walang iba kundi itong si Sara Duterte. At sa mga nagsasabi na tatakbo daw si Martin Romualdez, hindi po tatakbo yan. So bakit nyo sinisiraan? Wala pang official na deklarasyon, wala pang sinasabi na nagkaka-interest itong si Romualdez bilang maging presidente ng bansang Pilipinas. Bakit nyo ba sinisiraan si former House Speaker Martin Romualdez? Sige nga, ano ba yung meron kay Romualdez, bakit ninyo sinisira? Yun lang naman yung tanong dito. 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal? Alright. Kayo, ano masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.